Magandang araw po sa kanilang lahat, mga kapatid. At sa araw na ito ay special po sapagkat kayo ay araw ng pahinga. Sa umagang ito, gusto ko po i-share sa inyo ang tungkol po sa literature evangelism. Team to team up with a team. Tayo po'y pinapaamo ng Panginoon upang magkaisa tayo at may ibig sabihin ang Panginoon na tayo po'y may isang tima. Ang buong iglesia sa buong mundo ay nagkakaisa. It's our time, I will go. Panahon na po natin, mga kapatid, at tulungan ang gawain ng Panginoon at tayo po magkaisa. At tayo po ay lalabas at lalakad o tumakbo, dala ang mga pabalita ng Panginoon. Kaya po, ang ating text sa Bible po ay makita sa Romans 11 verse 29. Lahat po ng mga regalo at bilang tinawag tayo ng Panginoon ay hindi po tayo magsisisi. Yan po ang sinabi ng Romans 11:29 sa King James Version. At sa New International Version naman, ay hindi po natin mapapalitan bilang tayo tinatawag ng Panginoon at lahat ang mga regalo ay binigay sa Kanya ay hindi po mapapalitan. Salamat sa Panginoon ng lahat ng regalo niya. Hangin, at saka mga damit, at saka karunungan, katalinuhan, at higit sa lahat ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon nang tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang personal na tagapagligtas. Yan po ang pinakamalaking regalo ng Panginoon sa atin. At dahil po sa dugo ng ating Panginoong Hesus na ibinilad niya sa cross, na binigay niya sa atin ang kaligtasan at tayo po naligtas. Maraming salamat sa ating paniniwala at pananampalataya na sisentro sa ating Panginoong Hesus at tayo po naligtas. Purihin ang Panginoon. So Romans 11:29, for the gifts and calling of God are without repentance or it is irrevocable. Kaya mga kapatid, bilang Seventh-day Adventist po, it is without repentance, it is irrevocable. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil tinatawag tayo at tinawag tayo ng Panginoon bilang kasanib ng iglesia. Meron din palang pabalita ang Panginoon na sinabi din niya sa Message of Hope, page 29, the Lord calls for many to engage in the canvassing work. For Christ's sake, my brethren and sisters, make the most of the hours of the new year to place the precious light of present truth before the people. Kaya tayong lahat pala, mga kapatid, pwede maging literature evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Either full-time, part-time, sometime, one time, anytime, open times, or special time. Literature evangelist of the Seventh-day Adventist Church. Hindi na kailangan mag-full-time tayo, mga kapatid. Pero pala part-time, sometime, one time, anytime, open times, or special time. Kahit po, mga kapatid, isang aklat lang po bawat buwan. Naku, masaya na ang Panginoon pagkat kahit isang aklat lang bawat buwan, masaya na ang Panginoon. Isang aklat lang bawat buwan, tayo po ay maging special time literature evangelist, mga kapatid. Hindi na kailangan maging full-time. Kahit one book a month lang po, mga kapatid, maging kaanib na kayo sa gawain ng Panginoon at tulungan natin habang tayo nagsisilbi o tayo ay nagsiservisyo sa Panginoon bilang Seventh-day Adventist. Kaya, mga kapatid, meron ako ipakita sa inyo na picture mamaya. Ang number 1 po ay team. Homonym po ito, ha? Team, pinapaamo. Yung ikalawa, team up. Pinagkaisa tayo ng Panginoon na hindi mag-aaway, kundi nagkatulungan, mga kapatid. At yung ikatatlong team is yung tima ng iglesia. Kailangan pala mag-submit tayo bilang Seventh-day Adventist Literature Evangelist or born to be a Seventh-day Adventist Literature Evangelist or called to be a Seventh-day Literature Evangelist. Yung word na Literature Evangelist po, hindi kailangan maging full-time. Sinabi ko na po kanina, mga kapatid. Pwede na kayo maging part-time, sometime, one time, anytime, or special time, mga kapatid. Meron tayong isang kwento tungkol sa inahin at sa katandang. May anak po sila na 3 sisiw na ang kulay po ay yellow. Dilag, mga kapatid. Pero nagtaka sila, may isang itim na sisiw na nakasalimuha sa kanila. Siguro yung itim ay itlog din pero lumabas sa itim. Nagtaka yung inahin at tandang, bakit iba ang kulay? Pinabayaan na lang nila at hanggang lumaki kunti yung sisiw ay pinalipad na may-ari ng manok. Nagtataka din ang may-ari ng manok. Bakit? May ibang kulay. Pinabayaan na lang nila, mga kapatid. So, hambang lumalaki kunti ang sisiw, pinalipad yung isang yellow. Kalawa, katatlo, naku, hanggang sa 1 metro lang siya lumipad kasi sisiw pa kunti, mga kapatid. Yung ikaapat naman, na medyo lumaki na ng sisiw, pinalipad. Naku,
lumipad ito ng lumipad at pumunta sa isang kahoy. Andoon pala ang kanyang ina. Isa pala siyang agila. Mga kapatid, ang tanong po natin ngayon sa umagang ito, ano kaya tayo? Anak ba tayo ng agila o anak tayo ng manok? Bilang manok na Seventh-day Adventist, tayo po'y pinapaaral ng Panginoon sa salita niya. Mayroon tayong worship ng umaga, worship ng gabi. Meron tayong personal readings of the Bible and the Spirit of Prophecy books. Kaya po mga kapatid, tayo kaya maging agila na lumipat ng iba-ibang mga pagkwento o iba-ibang mga pagsasanib na hindi pala iyon sa Panginoon. Kaya kailangan tayo na sa loob ng iglesia. Alam natin sinong inahin at ang tandang sa buong iglesia. Alam natin ang mga kwento ng buong iglesia. Binabasa po natin Spirit of Prophecy at Bible. At by the grace of God, hindi sana tayo pareho ng agila ng lumipad at hindi na bumalik sa Seventh-day Adventist Church. Kaya po mga kapatid, kailangan magbasa tayo, kinakailangan yan, at tingnan natin ang banal na kasulatan at saka Spirit of Prophecy books, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, meron po tayong tinatawag na Spirit of Prophecy Book of the Year. Ito po, mga pangyayari sa huling panahon. Ito po ang Spirit of Prophecy Book of the Year sa 2021. Ito naman po ang Spirit of Prophecy Book of the Year, the Ministeryo ng Pagpagaling. May Tagalog na po tayo mga kapatid. At saka meron din tayong Messages to the People, mga mensahe sa mga kabataan. Ito po ang Spirit of Prophecy Book of the Year 2023. At 2024 naman is mga payo sa pagiging kataliwa or Council Stewardship. And 2025 naman is Christ Object Lesson. Sa ngayon po, meron tayong 4 books in 1, millennial books. Lahat po ito ay na-offer sa Seventh-day Adventist Church from Philippine Publishing House na pwede ang bawat Adventista pamilya magkuha ng isang set or bawat anak may isang set, mga kapatid. Ito po ay mura lang for Seventh-day Adventist, 1,008 po sa bawat set po, mga kapatid. Ito po ay pwede kunin ng mga hindi Adventist pero iba na po ang presyo. Pero po ay for Adventist only, this is only 1.8. Kaya po kukuha na kayo sa ating mga mahal na mga pastor kung saan man kayo iglesia o saan distrito kayo upang makakuha kayo ng privilege as a Seventh-day Adventist prize. Mga kapatid, tayo po yung mabasa ng Bible, mabasa din tayo ng Spirit of Prophecy books. By the grace of God, tulungan tayo ng Panginoon upang tayo makabasa ng kanyang mga salita. Upang ma-tame tayo. Sa number 1 is tame. Pinapaamo tayo ng Panginoon. Habang nagbabasa tayo, tinutulungan tayo upang mahikayat sa kanyang iglesia at malayo sa anumang panganib at sakuna na ginagamit ni Satanas upang sana hindi tayo lilipad ng kagaya ng agila na hindi natin maibabalik yung nakaraan. Siguro dahil iba pala ang kanyang tandang at inahin. Agila pala ang kanyang magulang. Kaya tayo mga kapatid, isipin natin na sa iglesia tayo, alam natin ang tandang at inahin sa buong iglesia, sa Seventh-day Adventist, at baka lilipad tayo at hindi tayo makabalik. Kaya magbasa tayo ng Bible at saka Spirit of Prophecy books upang maging maamo tayo at pinapaamo tayo ng Panginoon. And by the grace of God, tayo po ay maging kaisa-isa sa Kanya. Pero po akong i-share sa inyo na isang doktor. Siya po ay si Dr. Sweetie Sabillana. Siya po ay full-fledged doctor. Isang panahon tumawag siya sa akin, Pastor Cabanyero, paano po maging missionary? Parang kulang yung pagka-Seventh-day Adventist ko. Sabi ko, Doktora, mag-sponsor ka ng maraming Missionary Book of the Year. Ano po yun, Pastor? Yung Missionary Book of the Year natin, meron tayong When God Said Remember noon. Meron din tayong The Power of Hope. Meron din tayong tinatawag na Hope for Today's Families. At meron din tayong Hope Beyond Tomorrow, Pag-asang daig ang bukas. At this year, meron din tayong Hope for Troubled Times. Yung ginawa niya, Pastor, paano ba ay magkuha ka sa mission? You can contact the manager of the Philippine Publishing House or the district pastor para magkuha ka ng maraming missionary book. Kasi once a year, may programa ang Seventh-day Adventist. Last year po, meron tayong October 17. Ito po ang Hope for Today's Families. And this year, meron naman tayong Hope for Troubled Times. Kaya marami siyang binili, mga 5 boxes, mga kapatid, at binigay sa lahat ng pasyente niya ang pumunta ng ospital at sa kanyang klinika. Mga kapatid, after a month, 5 months, 6 months, tumawag naman siya sa akin, Pastor, ano pa ang gagawin ko upang matulungan ko ang gawain ng Panginoon? Ay, Doktora, you can be a credential literature evangelist. Ay, ganun po ba? Kahit po ako'y doktor? Yes, Doctor. We are very opportunate that we have a program in the church today that you can be a full-time, part-time, sometime, one-time, or even a special time
Naku, kahit special time lang siya kasi pulpit doktora siya, doon pa rin siya sa Ministry of the Health. Kaya mga kapatid, ano nangyari? Naging credential literature evangelist siya. Kahit pulpit doktora siya mga kapatid, kahit special time siya. We are very proud of her. She is a doctor in Zamboanga City. Meron na isang doktor mga kapatid. Pakita ko sa picture ninyo. She is a Roman Catholic doctor. She is a dentist. She is a customer of our books given and canvassed by Pastor James Ray Caballero, my son. By the grace of God, she got all the books. And her technique was, she put all our books, the medical book, the health and home, the amazing plans, iba-ibang mga aklat mga kapatid kasi marami siyang in-order kay James Ray. At inagay niya sa kanyang table doon habang naghihintay mga pasyente na magpakuha ng ngipin. Naku mga kapatid, marami nagtatanong sa kanya, Doktora, saan ako kukuha ng health and home? Naku, tumawag agad sa akin, Pastor, may pasyente ako dito na nagkuha ng aklat. Paano ba to? Ay, doktora, hintay mo lang. May magpunta dyan na literature evangelist or area publishing ministry leader. Tinawagan ko yung LE or area publishing ministry and nag-deliver talaga sa doktora. Yung customer naghintay, mga kapatid. She's a Roman Catholic doctor but she is a side-time literature evangelist. Kasi hindi pwede ang tagalabas na maging literature evangelist. Side-time. Kailangan may contact siya na Adventist, na LE or literature evangelist or area publishing ministry or pastor na siyang maging bridge na makadeliver ng aklat yung mga customer niya. Mga kapatid, she is Doktora Lina D. sa Cagayan de Oro City. Kung kaya ito na mga Catholic na doctor, how much more we as Seventh-day Adventists? Kaya magpili lang kayo mga kapatid. You can be a part-time, full-time, sometime, one time, anytime, or special time. Kahit sa aklat lang bawat buwan, masayan ang Panginoon. Please contact your pastor where to be a part of membership of the literature evangelism. Then the pastor will assign to you to a certain area publishing ministry leader or contact a literature evangelist for you to become a part-time, sometime, one-time, or special time literature evangelist. So this is a challenge for us to be tame as a Seventh-day Adventist and have time for the Lord, my brothers and sisters. Here is a video clip from the General Conference for our missionary book this year. How is it possible to thrive in a world that is clearly falling apart? Hundreds of thousands of lives have been lost. Pandemics are weakening the entire planet. Economy is collapsing. Unemployment rates are soaring. Families are grieving. People are afraid, and the only thought that prevails is, what's coming next? The worst part is that, for many, not knowing the answer is far more saddening than seeing things getting worse every day. But we as a church are blessed with the most sacred work available, to be streams of light in times of darkness, to proclaim our faith in times of agony, and to share hope to everyone, everywhere. In the writings of Ellen White saw streams of light going around the world, and she saw Adventists going out, giving out books and literature and giving Bible studies. I wonder if she saw you in that picture. God is going to use literature as these streams of light to touch thousands of lives. Join this mighty, powerful last day movement. And give these books out to your friends and your neighbors and watch how the kingdom of God grows. This is the Missionary Book of the Year. This year, on October 16, 2021. Mga kapatid, ginawa natin ito last year at the other year, and it is be a part of our being tame. Pinapaamo tayo ng Panginoon na magbigay tayo ng panahon para sa Kanya. Kung darating itong aklat sa mission natin or sa mga churches through our pastors, pwede tayo mag-start. Bigay tayo sa hospital, sa mga rehabilitation center, o sa mga kapitbahay natin, at sa ibang-iba nating mga kapatid, mga tinatawag nating mga relatives, o sa kasamahan natin sa gawain.
Meron po tayong testimony ngayon na naging Adventist po sa pamagitan ng missionary book or tracts. Why not talk to God about the Sabbath? Meron din tayong free tracts that you can order to your pastor, to your mission, or contact your area publishing minister or publishing director or literature evangelist po magkaroon kayo ng free tracts like this testimony who became an Adventist through the tracts. Why not talk to God about the Sabbath? Try to see. Sa kanunay, mapasalamat niyo sa Dios na pinaagi sa maong gamay lang nga papel, gamay nga basahon. Ako nga nakaplagan ang kamatuoran og nahimo nga makasunod sa pag-alagad ng subay sa kabubuton sa Dios. Atong gitimbaya ang mga kaigsunan na Seventh-day Adventist. Ako di ay si Jail Officer to Marcis Dave Tapayan. Kaniadto usa ka member sa Roman Catholic Church o sa ako nga pagka-batanon nag-serve ko sa member o nahimo sa nga leader sa Youth for Christ nga daghang mga kasinatian sa kani nga iglesia niya sa diya nga niabot na ko sa ako nga insakto nga pagdaron na-employed o nakabaton og pamilya nakasinati o daghan pod nga mga problema tungod sa nalabigit sa mga kalibutanon ng mga butang. Pero salamat sa Dios nga iyang gitagaan og chance nga makabaton sa kamatuoran. Before ko na convert as a member sa Seventh-day Adventist Church, naka-experience pa ko og Bible study sa other denomination. Adto nga time, doon ako'y dako po nga problema gito ba o according sa pastor nga naghatag sa mga Bible study, iyang gi-introduce nako ang iyang amigo nga makatabang pagsulbad sa mga problema. Pagtuod man, iya nga introduce ka na ko si Ginoong Hesus nga ito nga manluluwas. Sa daghan na mo nga mga topics sa mga Bible study, niabot mi sa time nga nangutana na ko niya about sa insakto nga pagsimba. Ang nakamugna po sa kong una-una nga makapangutana kabahin sa insakto nga pagsimba. Dunay akong nakita sa mga panimalay usa ka gamay nga papel nga nalupit-lupit lang dito sa mga libro nga akong mahinumduman na ay pangutana dito, why us not about Sabbath? O ano nga dili mangutana may tungod sa adlaw nga ito pahulay. O sa mga pagtuon nito nga pastor, ako siya nga ipangutana unsa insakto nga pagsimba. Matod pa niya Domingo. Kunya sa ako nga nabasa katong gamay nga basahon, nasikad sab sa balaan ng kasulatan, naagi ebidensya nga ang pagsimba is Sabado. Mao ay nakapa-encourage nako nga nangita ko og pastor sa Seventh-day Adventist Church nga magpahigayon og Bible study. Na-encourage ko nga magdoon kay doon na gid ay kamatuoran nga gihatag ang Dios para sa tanan, nga mamahimo ang tanan, makasunod sa insakto nga dalan, makasubay siya nga kabubuton o makaangkon sa kaluwasan. Adto nga gayon, ako nga dunay mga kaparintihan sa usawa na kailang nga pastor. Na-introduce si Pastor Basilio Karim. So naghimo mi sa mga Bible study. O dito na tubag ang ako mga pangutana mala sa balaan nga kasulatan. Na-convert ko last August 16, 2014. Nagapadayon sa pag-serve sa Seventh-day Adventist Church. Member sa Makilas SD Church. Karon
napili sab nga nahimo nga church elder sa mao nga iglesia. Karon isip isa ka membro sa Seventh-day Adventist Church, ako nga nakita kung unsa ka importante ang mga gipanghatag sa iglesia nga mga basahon. Bisan mga gagmay katong nakita na kung basahon, usa dayto siya ka basahon nga ipanghatag panahon sa magbaygayon og harvest and gathering. Ang gamay lang kaayo siya, pero daghan ang nahimo nga kausaban sa ginabuhi. Muna nga sa kanunay, mapasalamaton yung sa Diyos na pinaagi sa maong gamay lang nga papel, gamay nga basahon. Ako nga nakaplagan ang kamaturan o nahimo nga makasunod sa pag-alagad ng subay sa kabubuton sa Diyos. O sipagi to sab sa mga members nga dili na to undangan ang ato ang pagpanghatag bisan sa gagmay nga mga basahon. Kaya daghan po niya ang mga amili nga talag madala di astilan sa ato ang Ginoo inaagi sa mao nga buhat. So doon na pa daghan nga mga libro before ko na bautismuhan, nakadugang usab nga na tinawan ako ang desisyon o mas naklaro po na ko ang kamatuoran sa diha nga nibasa ko sa libro The Great Controversy. Actually, kani The Great Controversy, kaniadto pa, dugay pa, bata-bata pa ko. Doon na naghisgot na ko by nini basahon. Pero wala na ko matagaan o pagtagad. Pero sa diha nga nagtuon ako sa Biblia, ako naging itagaan og panahon sa pagbasa. O katong libro nga Desire of Ages nga kinahanglan ato sab nga mabasa nga ato na siyang matagaan og panahon, mamahimo nga mulig-on gyud sa ato nga pag-alagad ug mamahimo nga wa tay rason nga dili nato itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa ato nga Ginoo. Mamahimo nga mag-alagad kita sa iya, magsunod sa iyang kabubuton. Sa mga kaigsunan, dili ta mundang sa pagbuhat alang sa bulaton sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin ta aton tanan. Mga kapatid, tayo po'y masaya dahil meron tayong tracts na Why Not to God About the Sabbath available po sa mission natin or conference. You can contact our district pastor to have it in your church. These are free tracts and there are many already are longing for heaven that are now in the church, and to God be the glory for His ministry. Meron din tayo mga kapatid, sa picture nakita nyo, ito po ay galing sa Johannesburg, Africa. I was invited with Pastor T by Pastor Almer Maroni, our General Conference Publishing Director, to visit such place and to avail the Literature Evangelist Congress of the whole Africa by the grace of God. And there you can see the testimony of a certain woman who became Seventh-day Adventist by the readings of our missionary book, When God Said Remember. So the picture with a husband, because the wife received this book from an Adventist and read this book and discovered the Sabbath, and there was a problem about her duty in the company. So she was trembling upon the decision whether to consider the Sabbath or continue her work. But she said to her employer that says, I have to abide what the Bible or what the books had said when God said remember about the Sabbath. So said to her employer, I'd rather have Jesus than silver and gold. So to God be the glory, she was dismissed in her work because of the Sabbath work. And she abide what the Bible says and the book missionary when God said remember. And her husband was so angry, but the wife said, read the book and you will discover. And both of them decided to be a Seventh-day Adventist. And they became literature evangelists because they have no more work, they have no profession to have the livelihood in their life. So therefore, decided to be a literature evangelist. My brothers and sisters, to God be the glory. We can be tamed in the Seventh-day Adventist Church to be a part-time, sometime, one-time, anytime, or special time literature evangelist. Do not stop your work where you are. Continue your work
whatever your duty, whatever your profession, just be a special time literature evangelist. Even one book a month, the Lord will be happy. Number 2 is team. Partnership with other co-workers, united with other co-workers, fellowship with other co-workers. That is team. Together, everyone achieves more. That's the meaning of team. T-E-A-M. Together, everyone achieves more by the grace of God. I remember that there was a testimony about the whole church somewhere in Santa Maria, Davao Occidental, in Davao Mission. My cousin gave me a chat that there is a church. Imagine, there is the whole church, One Way Outreach Foundation Pentecostal Church, who decided the whole church to become a Seventh-day Adventist. So, I called the district pastor and we took each other to please go to the church and find somebody so I can talk. What is the reason they became Seventh-day Adventists? And you know what? Sister Cynthia de la Cruz was on the phone when I called her. Then the pastor said, Pastor, here is the one who is a newly baptized. Oh, I will talk to her. Sister Cynthia de la Cruz, what happened? What's the beginning when you become a Seventh-day Adventist? She said, the Adventists gave them a book about family. So I remember the book, Hope for Today's Families, our missionary book, in 2019. And then what happened? Then they gave us the Voice of Prophecy lessons. Wow! Praise the Lord! And then they give us the book Lagda, which is the Timeless Truths, a Guide to Eternal Life. Walang hanggang katotohanan. Ito pong aklat about the 28 fundamental beliefs, mga kapatid. And by the grace of God, meron din tayo itong Tagalog nito, may Bisaya at English, about the 28 fundamental beliefs of the church. And then, they discovered the truth. And this is what happened. This is the church, the International One Way Outreach Foundation, and the Sang Pentecostal way of worship. And to God be the glory, the signage of the church was changed into the Seventh-day Adventist Church. Hallelujah! Praise the Lord, my brothers and sisters in Christ. Talaga ang Panginoon may sinasabi at meron din siyang gusto ipalab sa atin na tulungan natin gawin, Panginoon. Magbibigay tayo ng aklat, magbibigay tayo ng pulgito, at you can be a special time literature evangelist, whatever your profession, upang marami pa rin sa labas matuntun ang katotohanan sa pagbabasa ng ating aklat. Kagaya nito, mga kapatid. Dahil po sa pagbabasa ng ating mga aklat, to God be the glory, they became Seventh-day Adventists. At ang district pastor ay andoon, nagkaisa, they are team up. Okay? Together, everyone achieves more. Andyan ang literature evangelist, andyan ang mga kapatid, andyan ang mga pastor, andyan ang mga church leaders, officers, and members nagkaisa. At ang mission or conference officers ay nagkaisa, mga directors, lahat ng mga kapatid. At yun ang nangyari, ang buong iglesia po ay naging Seventh-day Adventist. Team up together. The last, mga kapatid, is team. Sa Tagalog, tima, mga kapatid. Chiefly concerned with, focusing somewhat to, emphasizing with a sign, a vision and a mission. It's our time I will go. The word I will go is the total theme of the church today. Whatever are departments of the church, I will go. In the publishing, is our time I will go. In the communication department, it's time I will go. And all departments has this logo, I will go. Program of the church from 2021 to 2025 by the grace of God. By the grace of God, we have Steps to Christ distribution now. By the literature evangelist, we can also help the work in order for people to know Jesus Christ, to become the personal Savior in their lives. And the timeless truth, the one that I mentioned, 28 fundamental beliefs. Wow, what a miracle that will happen to the church, like this testimony that happened in Cagayan de Oro City. How the book supplied the truth that the whole church discovered it through a book floating in the sea. Try to listen the testimony. Kung ang Ginoo mao'y nagplano, ato maobserbaran ang mga ang-ang sa kadaugan. Posible ba nga ang usa ka basahon sa kamatuoran, Bible readings for the home, mapukutan? Ug mao'y nahimong sinugdanan sa pagkatukod sa simbahan sa kanituan? Usa ka mangingisda, naningkamot sa pagpanagat, naabtan siya sa kabuntagon, apan wala siya'y kuha. Busa, mipauli na lang siya. Og sa dihang iyang gihipos ang iyang pukot, natingala siya nga dunay usa ka basahon sulod sa iyang pukot.
Uban sa paglaom, nga mapuslan pa ang maong basahon, iya kining gidala. O gisabong sa ilang bubong. Ang iyang anak, usa ka magtutudlo. Mao'y nagbasa, mao'y nakasabot, o dayon iyahang gitun-an ang adlaw sa pagsimba nga mao di ay ang adlaw nga Sabado. Didto nagsugod ang pagpanagtagbo sa pipila kanila aron sa pagbalaan sa adlaw nga ikapito. Kining duruha ka suod nga mga managhigala og uban pa mao'y unang mga bunga sa napukutan nga basahon sa kamatuoran. Ako si Carmen Flores. Kining akong abay, suod gid mi ani nga amiga. Nya nakakaplag mis kamatuoran pinaagi sa libro nga naglutaw sa dagat. Sa diha nga nahibaw-an namo nga pinaagi sa Bible Readings for the Home nga nabasahan o didto nga nahibaw-an namo nga ang adlong igpapahulay Sabado. Mao kadto nga nagbalaan kami sa adlong Sabado nagsugod gid mi diha sa kalubihan. Naghimo lamig bangko dayon matag Sabado magtigom kami. Niabot ang panahon nga ang tag-iya sa yuta bapahawa kami, so namalhin kami dito dapit sa basakan sa yuta sa mga umpok diin si Edwin Pabilia ato dito nagpuyo. Siya ang nagpanday sa amo nga simbahan dito kibali. Dayon, ang among simbahan nag-atop og langkay nga o lokay nga gisibit gihimo nga sama sa nipa ang paghimo ni adto gitawag sa amo og sibit. Ang iyang mao na iyang atop unya ang iyang dingding sulirap. Ang mga bangko mga kawayan nga pinikas. Nya ang iyang flooring yuta. Didto nagpadayon kami sa pagbalaan sa adlong igpapahulay. Hangtod nga ang taga-misyon na hibalo nga nagtigo mi didto. Sa wala pa kana mahitabo ang General Superintendent si Mary Neri. Nahibaluan dito sa Dilmar. Nahibaluan nga naay gabalaan dito si Pedro Torres nga usa ka layman gi-assign na dito. Nagpasalig siya nga siya ang i-assign dito tungod kay naa siya igsoon nga backslider. Tuod man nagapadayon to hangtod nakahimo kami simbahan nga langkay ang iyang lukay ang iya nga kuan didto na dayon sa basakan. Giabot sad ang panahon nga nagbisita ang taga Dilmar, giingnan kami nga mangita og luti nga katukuran sa simbahan. Nakakita tuod may og luti didto sa kanang nahimo nang makapagal drive karon nga karsada nga naa duol sa kilid sa simbahan karon nga dako. Didto nagapadayon ang among pagbalaan sa adlong igpapahulay. Dayon natukod ang iglesia sa 1984 nga kanang kuan na siya nga balay na gid siya tungod kay ang quiet hour adunay project nga maghimog ka simbahanan usa ang kanituan nga nahimuan og simbahan. Hangtod nga nagapadayon ang mga katuigan na bag-o ang simbahan. Gikan sa kalubihan hangtod giabot kana karon nga simbahan nga dako ikalima na kasimbahan nga natukod. Sa una na sa kalubihan pa mi nagsugod lamig 7 ka buok nga nagbalaan. Pinaagi pagkadalaygon sa Ginoo nga pinaagi si antabang nagdaghan karon nagbarog ang iglesia sa kanituan nga dako na. Wala mi magdahom nga ingon ana karon kadako ang iglesia. Dalaygon gyud ang Ginoo nga nagahatag siya adunay plano gid sa Ginoo aning dapita tungod kay gibuhatan niya og dako nga simbahan nga wala gid mi magdahom nga may inaana karon. Tungod kay ang sinugdanan sa una kato si Mary Neri pagbautismo namong tulo Merlin, Ariula, Anita Clasio og ako tulo mi nga durong lukso si Mrs. Neri nga nag-ingon siya Ginoo ani ana ang bunga sa libro nga naglutaw sa dagat. Mauna ang iyang singgit nga gahilak siya, duro siyang hilak gyud. Nagdagan ang katuigan nga nainana na karon kadako ang iglesia. Praise the Lord gayon.
pagkatahom pamalandungon nga kung unsa ang imong nakita karon nining usa ka matahom nga gambalay sa Seventh-day Adventist dinhi sa kanituan. Kini nagsugod sa simple kayo nga simbahan nga binuhat lamang sa lukay. Ang atop lukay, ang dingding lukay, ang lingkuranan binuak nga kawayan. O kini nga kasinatian. Karon, human sa 38 ka mga katuigan, imo makita kung giun sa pagpanalangin sa Dios. Kung ang Dios ang magplano, madugay og sa madali, kini may katumanan. Mga kapatid, tayo po'y masaya. Yung Bible Readings for the Home po na Miracle Book, Floating in the Sea, ito na po yung aklat ngayon, Timeless Truths. Mga kapatid, available po ito sa ating mga pastors, at mga literature evangelists, at area publishing minister at publishing directors. Pwede po kayo kukuha at magbigay kayo sa lahat ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Baptist, Alliance, at lahat ng mga relihiyon sa buong Pilipinas upang malaman nila ang 28 fundamental beliefs of the Church. Di natin alam, kagaya rin nangyari sa Miracle of the Book Floating in the Sea by God's grace. Sa last video clip po mga kapatid, ay report po ng Missionary Book of the Year sa 2020 Hope Beyond Tomorrow sa buong division ng Southern Asia Pacific Division. Tingnan po natin mga kapatid ang report. By the grace of God, God is helping us. The publication of truth is God's ordained plan as a means of warning, comforting, reproving, exhorting, or convicting, all to whose notice the silent, voiceless messengers may be brought. In spite of restrictions brought about by the pandemic, our brothers and sisters found ways to bring God's message of hope, particularly on our Hope Impact Day. We ought to spread the truth like autumn leaves, and we can be assured that angels of God will act their part in preparing hearts to be sanctified by the truths published, that they may be prepared for the solemn scenes before them. Every village, street, and highway, we will reach day after day. Rich and poor, the old and young, spread the truth to everyone. Don't delay, release the pages. One today, we still have time. 1,000 is one day. God will soon do great things for us if we live humble and believing at His feet. More than 1,000
will soon to be converted in one day, most of whom will trace their convictions to the reading of our publication. The publishing ministries charges on, I will go and make an impact. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Ama naming may kapal, maraming salamat po sa lahat ng mga video clip reports sa testimonies at sa mga reports sa Missionary Book of the Year at ibang mga aklat upang kami po ay mahikayat sa iyong gawain, either part-time, full-time, sometime, one-time, anytime, or special time. Tulungan niyo po kami mga Panginoon na lahat ng mga kapatid ay sasabay at makibahagi sa gawain upang marami po ang mahikayat sa iyong iglesia at marami pong maghihintay sa iyong pagbabalik. Salamat Panginoon, tulungan niyo po kami lahat upang maging kabahagi kami sa iyong gawain. Lahat po ito ay aming tinatanggap at lahat po ay aming ipahagi lahat ng ito sa lahat ng mga kapatid upang malaman ng buong iglesia upang kami po ay makatulong sa iyong gawain sa tulong po ng iyong grasya at pag-iisa sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong tugon. Lahat po ito ay matanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at Diyos. Amen.